Grocery day. Ayan ang driver today. Si Bonjik. Jermaine. Tsaka si Emma. Ayan, sa likod. Grocery kami. Si Abby may pasok. Overtime sila today. Pero sabi niya, next week daw, hindi siya papasok ng Sunday kasi 2 linggo na pumapasok siya ng weekend. Kaya sila ang kasama ko ngayon. Ayun na. Dito na kami. Pasko na pati yung tugtog. Ayun, dalawa. Tsaka si Jermaine. Tapos kain daw kami. Manlilibre daw si Jonas ng lunch. Uwian na lang namin si Habi. Ano? Ano yan? Si Grogu. Ang cute. Ornament. Ang cute. Kasing cute mo, nak. Tawa siya no? Ikaw na lang isasabit ko sa Christmas tree. Grabe yung Olay, oh. $9.99 na yung ganito. Dati yung 11 ganito kalaki na. Ngayon $13.49 na yung malaki. Ayun sila, nagiwa-hiwalay kami para mabilis. Total marami kami, namimili sila. Tinutulungan ni Emma si Jermaine mamili. Ano, bantay ka lang ng cart? Ako drive mo na. Ang mahal na binibili ko na mini cucumber. 7. Parang every week talaga na yun. Nagtataas. Yan. Walang okra. Doon na lang sa Seafood City. Sige, larga na. Diyan ako sama-sama sa mga gulay lahat. Kami nakita ang peras, Asian pear. Wala. Peras, di ko napansin. Okay na, may isa pa naman dun. Tabang kasi nung sa ano, nabili sa seafood. May nakita kami Chico. Kaya lang ang liliit, tapos ang hilaw na hilaw pa. Baka masayang lang pag binili, baka hindi mahinog ng maayos. Nakakita nung Chico eh. Chico! Ay, paper towel. Sa Walmart na nga lang, mas mura. Walmart mo nga. Di na, sa susunod na. Jonas, nakahanap na kayo kung saan kakain? Pwede naman tayo ikusa sa doon. Ikusa? Layo nun. May malapit ka pala. Saan ka? Cracker. Naubos mo na yung cracker? Kala ko naubos mo, ang dami nun. Pero sarap. 5 minutes drive lang. Ay, nakuha ka ng ano na. Marami chicken. Asa may 17 ab? Ito? Dalawa. Yung Costco dito, 17. Sa Eastlink. Meron pala ron? Yan, bili tayo pang ano. Salad roll. Marami rin mga item talaga dito sa superstore na ano eh. Na mga halos kompleto na rin. Kaya lang binago kasi nila tong international section, kaya ang hirap hanapin ng mga usual na binibili ko. Lalo ngayon, ingat sa pagbili ng kung anik-anik.
Ito palang laman ng cart namin. Yan. Ito gagamitin ko sa rice, salad roll. Ito sila Jonas bumili, tsaka sila Emma. Pulboron. Cheat day kapag weekend. Cheat day. In fairness, di ganun karami yung tao dito. Ayan si boss, siya lang magbabayad ng grocery. First time yun Totoo ba yan? Baka nabibigla ka lang. Thank you. Yan, Seafood City. Sana mayroon na silang salmon. Ano yung hanap, mami? Salmon. Parang kay daddy mo. Ito na. Yan. Ayan, napakain ng hotdog. Bumili si Jonas, sinihaw na hotdog. Jonas ba sa'yo? Mabumili ata ito eh. Ako. Anong oras na 12:30. Lunchtime. Brunch. Dito kami. First time doon nila rito. So, try natin kung masarap. Kanilang ramen. Malamig kasi. Dito lang din pala umihan sa kabilang side. Yan. Dito na kami. Wala silang sushi. Puro mga ramen. Tsaka mga appetizer. Karaage. Ano pa yung mga appetizer nila? Takoyaki. Veggie spring rolls. Veggie spring roll. Gomay. Puro ramen kami. Wala silang dessert actually. Bawal ang dessert. 11.6 magnitude sa dami. Nagkaroon ng earthquake? Yes, no? Sana wala masyadong nasaktan naman sa earthquake. Oo naman. Yan yung appetizer. Karaage at saka takoyaki. So, kahapon. Alin kahapon? Lang eh. Pero manok. Kahapon? Siguro kahapon manok. Ano yung ginawa ko? Mas gusto mo yan? Pwede ba? Inuto mo lang ako. Parang may isa-isa sila sa straight off the line. Ito yung tonkatsu black ramen. Kain tayo guys. Bakit siya ko na? Wala rin yung We'll see. Yan yung mga napamili. Mostly isda. Ayan. Ayun, Diyos, magtitinda ka ng pulburon. Tagdalawa sila ni Emma ng pulburon. Disney, hindi sa amin lang. Mamimigay, diba? Mamimigay mo? Really? Yan, lettuce. May mga iba pang gulay na tira dyan. Ikakabili ko ng gulay dyan sa may grocery. Na-surprise ako ni Jonas eh. May pag-grocery si Sir. Sabi ko, hindi ko man lalagnat. Ayun na siya oh. Slow mo lakad ah. Pagod na dear. Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya. Kami nadali yun, 8 hours pa yun. Buti nga magaga kayo eh, no? Pwede naman pala kadaliin eh. Pagod naman pag binadali mo, syempre. At least nakauwi ka maaga, lalo Saturday ngayon. Ganun nga yung trade-off nun eh. Gusto nila. Kasi overtime. Papabilisin mo. Gusto mo, para makauwi yun ah. Pagod ka naman. Hi guys! Nag-drive ng walang wallet. Ang kanyang lisensya, naiiwan pala. Naiiwan ko yung lisensya ko. Buti na lang, hindi ka na ano ng polis.
Pulis! Pulis din ako! Sabay tatanggalin ko yung mga. Polis-polisan. Saingan pa to. Sino ba yun? Andun dalawa na sa taas eh. Yung Ah. anak mo, may pa-surprise. Ano surprise? Siya nagbayad ng grocery. Bah. Baka nilalagnat yan. Sabi ko nga rin, baka nilalagnat ka na ka. Hindi, mami. Tapos nanlibre ng ano, di ba? Nanlibre ng ramen, nagpakain. Siya rin sumagot nun. Ramen? Ay ako. Meron dyan. Galaw ka Pero, ramen. hindi na, against the light. Pero nalungkot kami sa, Saan? sa lasa ng ramen. Oh my gosh. Saan kayo kumain? Doon lang din malapit sa Ridge eh. Kasi gusto raw ni Jonas ng ramen. Dapat umorder na lang kayo sa talaga. Hindi nga namin expected na ganun eh. Hindi kain kami ng ramen. Ang lasa kasi black ramen na namin eh. Garlic na black ramen. Lasang sinunog na mantika lang eh. Oh, ganun lasa. Hindi namin nakain eh. Sabi ng babae, gusto niya gusto raw namin ito go. No, we're good. Sabi na. Tapos sinuhin niyo pa ako. Ayun na nga pagkakamali kasi umorder kami. Sana pala, tinikman muna namin. Kasi puno rin eh. May mga tao din eh. So expected ko talagang masarap. Masarap. Nalungkot kami. Pare-pare. Ano pa yung iba? Meron pa ako nakitang iba dun Anong iba? Parang may nakita akong kakaibang masarap dun Ano ba naman eh. Day off. Pwede. Mas maganda yung kwento ko. Anong kwento? Paganda pa ito ng kwento? Mas maganda yung kwento. Mas gaganda pa ba sa kwento ko yan? Oo, mas maganda. Ano? Mamaya na. Papahinga muna ako. Pabitid ka pa. Pagod eh. Ayan guys. Naiba naman kami ng pwesto. Mas maliwanag ng konti dito. Yan. Wala magsigilaw. Wala pang laman yung ilalim. Wala pa nga. Hindi pa ako nakapagbalot eh. Kasi wala pa nang babalutin ko. Konti pa lang. Ang dami pang kulang. Parang pang-kulang. Wala pang ano eh. Tapos lagi siya may pasok. Ayaw ko bukas. Kung makasingit kami na. Wala kami pasok bukas. Bukas lang. May isang araw kayo pumasok ka ngayon. Ready try. Kaya nga kami ng mga bata ang nag-grocery. So yun, nakakatuwa naman kasi nga na-surprise ako doon sa ni Jonas eh. Kasama ko pala si manager. Gulat ako eh. Nauna sila kasi may kinuha lang. Sabi ko, mauna kayong pumila. Ilagay na nila eh. Paglagay nila, ando si Jonas, Mami, ako na magbabayad. Sabi ko, di ka ba nilalagnat? Baka na-exercise yun Jermaine, na-exercise ba yan? Kasi Ate Emma, ha? Hindi. Sobra naman na yun. 180 rin yung binayaran niya sa Minsan nakakaano rin yun, nakakatuwa din kasi. Nakakatuwa yung unexpected mo ba na biglang ganon, na ipamimili ka ng grocery. Syempre, kung expected mo yun, baka mas marami pa ang biling Niloko nga eh. Sabi ko, dapat pala, dinamihan ko eh. Natawa sila ni Emma eh. Ay, naka. Nakasarap din ng gano'n na, yung bang kahit sa simpleng gano'n. Actually, si Jonas nagbabayad naman talaga siya ng ng kuryente. Pero hindi namin siya inobliga. Babayad ng kuryente, tsaka yung cellphone, mga gano'n. Hindi yun, normal na yun kasi. Tandaan na niya eh. Kumbaga, na-stop tayo ng bayad ng phone niya. 19, magto-20 na siya. Pero yun nga, simula nagkaroon siya ng full-time na work. Sabi niya, siya na raw magbabayad ng kuryente. Hindi naman yung ng mga pamilyang Pilipino. Yung mga hindi nawawala sa parang tradisyon at saka pag-uugali ng bawat pamilya. Yung mga anak pag may pag nagkakatrabaho. Tsaka nanlilibre naman si Jonas pag Nanlilibre naman siya ng pagkain, pero syempre iba yung gaya ng monthly nagbabayad siya ng kuryente. Ibang pa rin yan. Ibig sabihin, may kusa rin naman na manlibre. Ganun naman si Jermaine nung nagtatrabaho sa Jollibee Nanlilibre din. Nag-uuwi rin ng mga makakain. Makakain Jollibee rin. Ay, Masarap sa pakiramdam ng magulang yung gano'n. Yung kasi kami hindi kami nag-uubliga na magbigay kayo. Sumahod kayo, kailangan ganito, hindi. May mga magulang kasi dito na gano'n narinig din namin. Sa mga kwento-kwento na yun yan. Kailangan ito, bayaran mo. Kailangan never kami nagsabi sa kanila na, oy, bayaran mo to. Oy, bumili ka ng ganito.
Hindi kasi ano yung ano dito, hindi kasi biro din yung mga bills dito tsaka yung mga gastusin. Siyempre, kinikita mo, dollar din yung pinambabayad mo. Kaya lang, lalo ngayon, parang nasa process kami ng ano na yung buong Canada nasa parang process ng recession, parang semi-recession no? Baka nga daw early next year declare ng recession. Pero sana wag naman at mag-close down yung mga shop. Kasi tumataas talaga pati yung mga interest rate, mga lahat tumataas Kaya nga. Kaya yung mga sa mortgage, di ba? Yun ang isa yung pinakamalaking bagay din So far, meron pa naman kami ng almost 2 years bago kami mag-renew ng mortgage. Sana by that time, medyo bumababa ng konti. Yan. Ayan Tapos kanina yung ano namin, yung naglilinis doon sa opisina namin. Ayan pala yung kukwento niya kanina. Akala ko ng kwento. Hindi, nakakainit din na ulo yung ano yung mga ganun. Nakakaawa rin kasi yung nagpursige na. Kasi yung mag-asawa na yun, nakakwento namin Pilipino rin. Tapos may cleaning business sila. Ngayon, di sila makapa-hire ng mga tao. So, ginawa nila, sa kagustuhan nilang makatulong din sa mga kamag-anakan nila, kinuha niya yung pinsan niya. Wala rin silang anak. So, parang ganun. Parang medyo close sila. Yung kaso, nung dumating, parang naging pabaya. Di pumapasok, ganyan. Tapos, ang plano pa nila, gawin nila supervisor dahil ang offer nila doon sa, may parang ano yata, work permit na inanon nila. Para makuha. Para makuha. $25 an hour. Ang laki nga Pero laki naman ang binayad nila para ma-process ang papel. Ang binayad daw niya, 11,000. Ginastos niya lahat. Ginastos niya. Para makuha dito. Tapos ganun daw, after 1 month lang, lumabas na rin ugali, ginigising pa nila, ganyan. Tapos, pinagluluto pa. Tapos yung mga pinagubaran daw ng damit, nasa banyo lang, sa lababo, iniiwan. Sabi niya, ba't naman ganun? Kinausap na raw nila kaso hindi pa rin nagbabago. Tapos, pag weekend, hindi papasok, maglalaro ng basketball. Sabi ko ba, kasi bata pa. Sabi niya, 29 na Kaya sabi niya, nakakainis Sabi niya, kinuha namin siya para makatulong kami sa kanya. Tapos, ganun ang gagawin niya. Tapos, no choice sila. Tapos, kinausap nila yung magulang nung pinsan niya, natiyahin niya. Sabi niya, terminate ko na siya kasi sobrang bigat na. Tapos nagre-reklamo na yung mga ibang nila, yung mga nililinisan kasi di importante dito, ma-maintain mo yung yung credibility mo sa trabaho tsaka sa business mo. Sila yung business owner, bale Ang nangyari, nire-reklamo na, hindi malinis na ganito, hindi ganyan. Tinerminate nila. So, pag tinerminate pala, dapat pala yung ipa-forward mo yung termination para alam na ng work permit. Pag meron kasing work permit dito, kailangan yun ang employer mo kung sino yung nag-hire sa'yo. Stay ka doon hanggang matapos yung work permit mo. Sabi niya nga, dapat nga mapi-PR na yun Dapat niaayos na raw nila yung mga papeles para ma-PR. Kaso nga, ganun nga. Na sa basketball, sa inom, minsan daw lasing na lasing ganun. Nakakasama ng loob yung gano'n na binigay mo lahat, tinulungan mo para mapainam ang buhay. Tapos gano'n ang gagawin. Niloloko nga namin ni Bo sabi namin ni Bo, hire mo na lang kaya kami. Laki ng pasahod niya, 25 cleaning. Hindi, supervisor kasi yung position nagiging supervisor. Kaso nga, gano'n nga. Ginawa raw, imbes na umuwi, hindi raw umuwi. Tumakas daw Siyempre, nandito nireport niya ngayon kasi under par daw niya na sinabi niya doon sa terminate ko na siya. So, wala na akong doon. Wala na wala na siyang, hindi niya nakargo. Hindi naman daw minor de edad. So, ayun, ewan ko kung ano. Sabi niya, sana matuto siya doon sa pag-alis niya rito. Hindi na raw nagpakita Galit na galit na yung buong angkan nila sa kanya. Yun ang mahirap siya pang masama. Sabi ko. Kaya dapat talaga pagka yung tutulong ka, talagang make sure mo na yung karapat dapat.
Kumbaga hindi naman para sa iyo eh. Oo. Tinulungan mo para magkaroon ng Para magandang magkaroon buhay. ng future kasi pamilya mo rin naman yun, ba? Para kaya lang, ganun pa nangyari. Tapos binila niya raw ng ticket kasi nga, tinerminate niya na, so uuwi na. Ayaw daw umuwi, tumakas nga daw eh. Katakas talaga, nandito na siya eh. Hindi raw umuwi, tapos nirepan niya na lang yung ticket, nalugi pa raw siya ng 500 yata doon sa refund. Sakit sa ulo ng ganun. Sakit nga. Naikwento lang din naman niya kasi laging pag weekend nakikita namin naglilinis doon habang kumakain kami sa namin, komisari namin. So yun, naikwento ko lang din. Pero may, talaga, hindi madali dito. Akala nila, ibang madali lang talaga no? May pera agad, ganun, hindi eh. Nasa paggastos. Kaya yung mga ganyang mga anak na na may kusa sa magulang talaga na tumulong, nakakataba ng puso. Yung proud ka kasi feeling mo na palaki mo talaga sila ng maayos. Yun yung maganda kasi yung nakikita nung mga anak mo yung yung ginagawa ng magulang. So yun yung magiging magiging basis niya. Nagiging example ka sa anak mo. Ikaw yung mismong example, hindi yung syempre pangit yung nakikita nila ganyan. Pangit din yung kalalabasan. Tama. Kaya, na-share ko lang din. Parang medyo related din yung kaya lang negative side yung sa kanya. Sa amin maganda. Sa amin medyo positive. Kaya, kumbaga related yung story eh. Vice versa lang. Ganun ang buhay. Ganun na talaga ang buhay. Kaya sabi niya, sana nga matuto siya sa pag-alis niya at paglayas niya kasi wala siyang tituran. Wala siyang kamag-anak doon. So, maghanap siya ng trabaho niya para magkaroon siya ng boarding lodging. Nasa kanya na yun. Nasa sa kanya na talaga yan. Kaya minsan, minumulat ko rin doon sa mga bata, hindi madali. Kunyari, alis ka rito, magsasarili ka. Diba, iba, 18 pa lang. Dito kasi nakaugalian pag 18. Layas na. Pero mostly Pilipino kasi parang Hindi kagad. Hanggat gusto mong magstay sa magulang dito, pwede ka magstay. Gaya namin, bilin nga namin sa kanila eh. Hindi naman nyo kailangan mag-rush na umalis. Kasi dito, meron kayong maayos na natutuluyan, may nakakain kayo. Which is ayaw din naman na talagang umalis. Kasi nga naman dito, kumpleto na lahat ng kailangan nila. Kaya ang inaano ko lang sa kanila, maging malinis kayo sa kwarto nyo. Maging responsable ba? Sa CR nila, ganyan. Dito, maglinis sila, magwalis-walis. Hindi naman obligado na araw-araw linisin nila. Kasi wala rin naman halos natitira dito sa bahay. Mga nagtatrabaho at nag-aaral eh. Kaya hindi rin ganun karumi. Pero maintain lang ba? Yung tipong, at saka yung simpleng hugas. Obligasyon, na sila niyan eh. Sanay na sila niyan. Alam naman nila yan. Basta pagkakain na, maghahain na isa maghuhugas. Kaya lahat ng mga yung mga nakikita nyo sa mga anak ninyo, reflection nyo yun. Reflection ng magulang. Tsaka siguro parang 50-50 or 70-30 ng environment nila o yung mga pero syempre, di ba, pagdating sa labas, di naman natin hawak kung lang. Sila ang, kumbaga, pag nasa labas sila, ibang mundo na yun eh. So, hindi mo naman pwede pang hawakan, dumating din sa punto na may masamang meron silang masamang naging pag-uugali o Hindi mo rin naman masisisi sa sarili mo kasi hindi mo naman sila pwede bantayan ng 24/7. Part lang talaga ng buhay yun. Tsaka kahit naman ako, kahit naman si Carla, parang rin naman, may mga times din nung kabataan namin na may mga rin kami mga pinagdaanan, di ba? Yung mga kalokohan, mga biro-biro, ganyan. Part lang ng normal ng kabataan yun. Basta mahalaga i-guide sila ng maayos. Kasi sila yung magiging future na mga parents din pagdating ng araw. So meron sila maituturo na maayos sa mga anak nila. Tama. Sana nagustuhan nyo rin yung bago naming intro itong December, ginawa ni Jermaine. Si Jermaine mismo gumawa nun. Kaya, natuwa nga din eh. Kanina yan, meron kasi siya, naalala niyo pinakita namin last time na drawing pad na binili niya. Yun, doon niya ginawa yun.
Sa todo effort din naman siya sa sa paggawa. Yan. Kasi meron siyang gusto sa Pasko. Ano gusto daw? Ano gusto? Actually, kasi Jeremy, ang birthday niya December 28. So, Pasko, parang ang regalo niya dalawa, Pasko at saka Kadaya pala yun eh. Tsaka birthday. Sabi namin, ano gusto mo? May pinapakita. Yung mga parts ng computer na hilig niya eh. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, kaya lang, make sure mo na hindi masasayang ibang binili mo kasi pera mo rin naman ginastos yan. Yeah. Last year pala niya binili yun. Alin? Sa galing din sa pinangregalo natin sa kanya. Alin? Yung sa computer. Sa computer niya. Hindi ko alam. So yun lang naman, na-share lang naman namin sa inyo ang aming ganap today. Simpleng grocery lang. Yan. Happy lang at natuwa lang. Yan. Na-surprise ako eh. Sarap lang sa feeling eh. Ay nako. Christmas na pagdating sa babaw ng regalo. Pero okay lang yan. Makakompleto din yan. Tsaka, syempre, yung pamilya sa Pilipinas. Yun pa. Number 1 yan. Yun ang importante, yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Kahit simpleng regalo para sa kanila. Tsaka yung mga kasama rin nila na tumutulong sa kanila, mga caregivers. Alaga. Lalo na kay mami. Yun na naman guys. Kami magpapaalam na rin at i-edit na ni Jermaine to. Excited na sa intro, nakalalabas. So paano guys, thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye!